we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ay inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Dagsana mga pasahero sa Batangas Port para umuwi sa kani-kanilang probinsya. Mahigpit naman ang ipinatupad na seguridad sa pantalan para sa seguridad ng mga biyahero. Alamin natin ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog Live. Paul? Yes, Sara, pila-pila na yung mga pasahero sa ticketing area na uuwi sa kani-kanilang probinsya. Simula pa kaninang madaling araw, wala nang humpay yung pagdating nila dito sa Batangas Port. Pami-pamilya ang patuloy na pumapasok sa Batangas Port na uuwi sa iba't ibang lugar ng Mindoro, Romblon at probinsya sa Visayas. Dahil huling araw na ng pasok sa trabaho ngayong Biyernes, bago ang Pasko, mas marami pang pasahero ang inaasahang pupunta sa pantalan hanggang mamaya. Inaasahan ng PPA Batangas, 17,000 hanggang 20,000 ang bilang na outbound passengers mula ngayong araw hanggang December 24. Triple ang dami niyan kumpara sa mga ordinaryong araw. Nagbalik biyahe ang sea trip ng papuntang Katiklan kaninang 7:30 ng umaga ng isang shipping line. Pero ayon sa Marina, ang sunod na biyahe nito sa gabi na 7:30 ay fully booked na. Masusi pa rin ang inspeksyon sa mga bagahe at pag-iikot ng mga K9 units. May itinayo na ring passenger assistance desk. Bawal ang mga deadly weapon, flammable materials at karne. Abiso ng Batangas Port Management, maglaan ng hanggang 4 na oras sa pagpunta sa pantalan dahil inaasahan yung Carmageddon o matinding traffic mula sa iba't ibang lugar. Posible rin ang build-up pa sa pagpasok naman sa Batangas City proper dahil sa ongoing construction ng isang flyover dito sa lungsod. Ang Sara, yung Philippine Coast Guard o PCG, itinaas na yung heightened alert status nila para nga matiyak yung kaligtasan ng mga biyaherong magtatawid dagat. At mamayang hapon ay magsasagawa sila ng facility inspection dito sa loob ng pier. Ayon pa naman sa pamunuan ng PPA Batangas, ang abiso nila extra ng pasensya daw yung bitbitin nila dahil inaasahan nga na mas marami pang pasahero yung tutungo rito. Sara. Okay, maraming salamat at advance Merry Christmas sa inyo dyan. Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Inamin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao na nagkukulang na sila sa pushcarts sa Davao International Airport sa Davao City. Ang detalye sa report ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao Live. Jandy? Sara, dahil sa pagdagsa ng maraming pasahero dito sa Davao International Airport ay nagkukulang na sila ng pushcarts ayon yan sa CAAP Davao. Kaya gumawa na lamang sila ng improvised pushcarts habang hinihintay ang pondo para rito. Diretso sa pagkuha ng pushcart ang mga pasahero pagdating sa domestic arrival area ng Davao International Airport sa Davao City. Nag-uunahan pa ang iba sa pagkuha ng pushcart, kaya ang mga walang nakuha, maghihintay pa na maibalik ang nagamit ng pushcart. Tante kayo, kaya mo ang mga bagbug at yun kayo sa ngatanan. Ang CAAP Davao, aminadong kulang ang pushcart sa paliparan. Sa ngayon, nasa 156 ang kabuoang bilang ng pushcart sa airport. Kabilang na ang dinonate kamakailan lang. Subalit, kulang pa rin dahil nasa average na 500 pushcarts ang kailangan. Dahil sa dumaraming pasahero, lalo na ngayong holiday season. Noong Nobyembre, nasa average na 10,000 pasahero ang naitala kada araw. Pero pagpasok ng Disyembre, tumaas na ito ng 10 hanggang 15%. Kulang gid atong pushcarts. Kasi even before the pandemic, nakita na gini siya nga nakulang. No? We are very hopeful for fiscal year 2024 na nagyun mi
pondo ani. But that is again dependent on the mga considerations sa CAAP Central Office. Nilinaw naman ng CAAP Davao kung bakit hindi napasama sa budgetary proposal ang karagdagang pushcart ngayong taon. Lugi magyud mi ato, no? I think for the past 3 years nga nag-pandemic, close to 700 million ang lugi ni Davao alone, Davao International Airport. Ang pushcart, wala gyud siya na-consider because there are more other budgetary considerations that were given more preferential attention. Inaasahang nasa 250 na pushcarts ang ipoprocure sa susunod na taon kung maaprubahan na ang budget para dito. Wala pang nag-donate sa January, mag-donate na lang din ako ng additional na 50. Kaya sa ngayon, gumawa ng improvised pushcart ang CAAP Davao na mismong ang staff nito na si Ramon Francisco ang gumawa. Gawa ito mula sa materyales ng mga sirang pushcarts at iba pang recycled materials. May capacity ito na 80 kilos. Inaasahang madadagdagan pa ito ng 20 improvised pushcarts. Samantala, ramdam na ang holiday rush sa Davao City bunsod ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa downtown area. Kaya ang ilang pasahero maliban sa nahihirapang sumakay ng jeep, nasisikipan pa sa gilid ng kalsada dahil sa mga nakapwestong nagtitinda. Lisudjud kaayo. Para ingon ani, makuan ka kay syempre ang tao daghan, niya isa pa maglakaw ka. Nana po'y mga nagbaligya diri sa Daplin. Kaya nabawasan daw ang nauuwing kita ng ibang PUJ drivers dahil sa matinding traffic. Taas mag-oras. Taas oras sa muraw nang imbes ka muraw may kuan ka oras duha, mahimong tulo. Kaya paalala ng otoridad sa publiko na magbaon ng mahabang pasensya sa tuwing magbabiyahe dahil asahan pa ang pagsikip sa kalsada lalo na at dumarami pa ang may last minute na aasikasuhin habang papalapit ang araw ng Pasko. Sara, asahan ayon sa City Transport and Traffic Management Office ang mas matinding traffic mamaya dahil may isasagawang Banda Dasigo parada sa Pasko na ilan lamang sa mga events ng Pasko Fiesta dito sa Davao City dahil isasara ang ilang kalsada sa downtown area lalong-lalo na sa may San Pedro Square. Sara. Okay, maraming salamat at advance Merry Christmas din sa inyo. John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. 3 araw bago magpasko, nagsisidatingan na sa Mactan, Cebu International Airport ang ilang mga balikbayan. Ang detalye sa ulat ni Luan Merundina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mahigpit na yakap at halik mula sa mga mahal sa buhay, ito ang tunay na nagpapasaya sa mga balikbayan at OFW. Nasaksihan ng Regional TV News Team ang nakakaantig na tagpo sa Mactan, Cebu International Airport. Pansin ang labor of love sa mga pa-welcome banner na pinaghihirapan ng mga pamilya, tulad na lang ng pamilyang ito na mula sa Talisay City, Cebu. Excited silang salubungin ang kanilang kamag-anak na 5 taon nang hindi nakauwi mula sa bansang Australia. Happy. Happy. Banding sa pamilya sa Philippines, mas lahi dito sa Australia, sa ibang bansa. At least naka-Christmas na ko diri. Si Merlinda Boyosi na galing sa bansang France, excited naman sa pagsalubong ng Pasko sa lalawigan ng Bohol. Ayon sa kanya, sinisiguro niyang sa Pilipinas ipagdiwang ang Pasko at New Year kada taon. Ang pamilya magtapok. Ayon sa Bureau of Immigration, inaasahan nila ang 1.5 million arrivals sa bansa ngayong holiday season. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga pulis na kumakain lang sa isang kainan sa Maigo, Lanao del Norte, pinaulanan ng bala ng 3 sospek. Ang insidente sa pool sa CCTV. Naka-alerto si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa kuha ng CCTV, sa isang kainan sa poblasyon sa bayan ng Maigo, Lanao del Norte, makikita ang grupo ng kapulisan na kumakain pasado alas 8 Miyerkules ng gabi. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang 3 lalaki na tila nagmamasid sa labas ng kainan. Pagkalipas ng ilang sandali,
Lumapit sa mga pulis ang isang lalaki na mahaba ang buhok sabay bunot ng 2 baril at pinagbabaril ang mga ito. Nangyari kagabi, nagro-roaming yung tao natin doon sa Purok 5 poblasyon yung Maigo Food House. Habang kumakain, dumating yung 3 suspect at pinuputukan yung pulis natin at naka-return fire naman kaya umalis yung suspect agad. Sugatan ang 2 pulis na sina Police Corporal Pablito Daing Jr. at Police Corporal Jeanette Limot habang nadamay naman ang isang sibilyan na si alias Ryan. Agad silang dinala sa isang ospital sa Kulambugan, Lanao del Norte at kasalukuyang nagpapagaling. Agad namang tumakas ang 3 suspect papunta sa direksyon ng poblasyon area. Isang hot pursuit ang agad na ikinasa ng mga otoridad. After manggod pag-withdraw sa mga suspect na ay nabilin nga sling bag. Okay. So as part of the procedure, ang atong explosive unit nga sila ay nakita nga alleged nga 60mm nga explosive and hand grenade. Alright. But as to the report, again, yung ating provincial explosive K9 unit amo sad ang gihulat ang ilang formal report. May persons of interest na raw ang Maigo PNP, ngunit hindi muna nila ito pinangalanan. Hindi pa rin daw nila masabi kung mga private armed group o miyembro ng New People's Army ang mga suspect. Nakita mo naman yung habang bumabaril, parang lang, di ba? Natatakot pa nga eh. Parang takot may putok. The peace and order of Lanao del Norte is manageable and we're in control, no? Yung ating PNP at saka Philippine Army. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Pauliap nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mag-asawa sa Santo Tomas, Pampanga, pinatay na. Ninakawan pa ng sariling pamangkin. Ang detalye sa report ni CJ Turida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Duguan at nakahandusay ang mag-asawang sina Rolando at Rosario David nang madatnan ng pulisya sa kanilang bahay sa Barangay San Vicente, Santo Tomas, Pampanga. Pinasok daw ng magnanakaw ang bahay saka pinatay ang mag-asawa. Yung victim natin na lalaki, allegedly nakipaglaban pa dun sa suspect. Yung initial na findings ng SOCO is namatay siya sa stab wound. Yung babae naman, dun sa kwarto is namatay siya through strangulation mo. Initial pa nila is may mga nawawala ding items, like jewelry and sa mga box. Ang itinuturong suspect sa krimen, si Raymond Fernando, 48 anyos, pamangkin ng mga biktima. Base sa investigasyon, bagong labas daw sa kulungan ng suspect dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Napag-alaman din na nasa impluwensya ng illegal na droga ang suspect nang isagawa ang krimen matapos magpositibo sa drug test. Pinuntahan namin yung tao na yun. Ngayon, nung pinuntahan namin, nagulat yung tao. Tapos tinanong lang namin ng konting tanong, medyo may duda na rin kami. Pinataas namin yung damit niya. Kasi may naka-umbok doon sa tagiliran niya. Naka-shorts lang kasi. Nakita namin may pera at saka alahas. Yun ang nagduda na kami. May alahas na sa victim. Sinisikap pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang suspect. Pero base sa pag-iimbestiga ng pulisya sa kanya, kailangan lang yung pera. Dumiskarte ng pera, yun ang pinaka number 1 reason niya. Hindi na nagbigay ng pahayag sa harap ng kamera pero desidido raw na magsampa ng kaso ang mga kamag-anak ng 2 biktima. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Turida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Libo-libong turista ang inaasahang magdiriwang ng Pasko sa Baguio City. Kaya maaga nang nagpaalala ang Baguio City Police Office at lokal na pamahalaan sa publiko kaugnay sa inaasahang traffic build-up. Ang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon Live. Jasmine.
Sara, sa mga oras na ito makulimlimang panahon at nakaka-experience din ng panakanakang pag-ambon, pero sa kabila niyan, dagsa pa rin ang mga turistang namamasyal ngayon dito sa lungsod ng Baguio. Sa katunayan, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga turista na mula pa sa iba't ibang probinsya. Kasabay niyan, Sara, ay maaga nang naglabas ng advisory o ng abiso ang BCPO, ganun din ang Traffic Enforcement Unit sa posibleng ma-experience na traffic build-up, especially sa mga aakyat sa lungsod ng Baguio. Well, ngayong umaga, Sara, ay maayos pa ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Marcos Highway. Actually, dumaan tayo doon kanina, wala pang masyadong traffic build-up, wala pang masyadong mga sasakyan, pero ayon sa BCPO, expected raw simula mamayang tanghali ay makakaranas na ng pagsikip sa daloy ng trapiko dahil na rin sa magsisimula na rin na umakyat sa lungsod ng Baguio ang mga bisita, especially mula sa NCR at maging sa May Central, Luzon. Nasa more than 300 yung mga police personnel ang nakadeploy citywide para matiyak yung safety ng mga turista ngayong Christmas season. Punuan na rin yung mga transient houses, ganun din yung mga fully booked na rin, ganun din yung mga hotels. At ayon nga sa BCPO, expected daw na simula bukas ng umaga hanggang sa araw ng Martes, December 26, sa loob ng 4 na araw ay aabot sa more than 100,000 ng tourist arrival. Pinaka-peak ay sa Monday, December 25 at yan yung bagay na pinaghahandaan na ng BCPO. Samantala, Sara, bagamat Christmas holiday, walang ipapatupad na coding dito sa lungsod ng Baguio. Tiyak naman na may enjoy ng mga turista ang ganda ng Baguio City, especially napakalamig ng panahon. Kaninang alas 5 ng madaling araw, umabot sa 15.8 degrees Celsius ang temperatura dito sa City of Pines. Sara? Okay, maraming salamat at advance Merry Christmas sa inyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasintabi po, isang 7 taong gulang na batang babae ang patay matapos daw na bagsakan ng bato sa ulo ng sospek na isa ring menor de edad sa Iligan City. Sospek kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP. Patay na ng matagpuan ng mga kawani ng Iligan City Police ang isang 7 taong gulang na batang babae sa Purok 7, Sitio Malaigang, Barangay Digkilaan, Iligan City nitong December 12. Ayon sa PNP, isang 14 anyos na binatilyo ang umamin sa krimen. Kwento raw ng sospek sa PNP, inutusan siya ng isang nagpakilalang pastor na may alias na Alcom na patayin ang batang babae. Sa ngayon, hindi pa matumbok ng PNP ang motibo sa krimen at patuloy pa ang kanilang investigasyon. Pinaghahanap na rin nila ang sinasabing pastor. Nasa kustodiya na ng DSWD Iligan ang 14 anyos na sospek para sa isasagawang intervention. Well, according sa sir, no, sa statement sa minor is ang katutuan katong nagsugo niya is kaning kung dili daw to niya mapatay daw tong maong bata is siya kumitatyon, so murag wala siya choice. Dayon naapoy murag na ay family feud ang katong party sa katong nagsugo o katong sa bata. Ayang revelation gyud bundakan doon niya og bato ang ulo, pero nakita man gud ako is mga samad na kami sa hait ba. Nakumpiska sa 2 lalaki ang mahigit 600,000 pisong halaga ng marijuana na nakabalot pa sa Christmas gift wrapper. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Aakalaing simpleng regalo lang na naka-gift wrapper pa, pero nang buksan, marijuana pala ang laman. Yan ang sistenang naarestong 2 sospek na nagbebenta umano ng ipinagbabawal na marijuana sa Rosario, Cavite. Nasa 4 na bloke na umano'y marijuana ang nakumpiska na umaabot sa 5 kilo ang timbang. Ang halaga raw niyan, mahigit 600,000 pesos. Itong dalawang ito kumbaga magkasosyo, magka-partner sila. And yung isang ka-partner nila is nauna na natin sa bypass operation, sa mga previous operations. Batay sa intelligence report, galing Cordillera ang mga illegal substance. Ang estilo, palalabasing parcel ang mga pang-deliver na marijuana sa mga parokyano. Ang bayad daw kapalit nito, idinadaan sa electronic o e-wallet. Sinabay nila ngayong ng Kapaskuhan, yung mga goods na ito ay nakabalot into gift wrap. No? So ang akala ng mga parcel delivery
regalo yung dala nila, ipinadala ng mga shippers sa kanila. Paniwala pa ng mga otoridad, may mga napapadalhan din ng iligal na droga sa mga karatig bayan ng Rosario ang mga nasa likod ng kalakarang ito. Hawak na ngayon ng Rosario Police ang 2 sospek. Kakasuhan sila ng may kaugnayan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iba't ibang nagniningning ng mga dekorasyong pampasko sa ilang bayan sa Quezon. Silipid sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nagkikislapang mga Christmas installation ang bumuhay sa harap ng Municipal Hall ng Infanta sa Quezon. Tad-tad ng Christmas lights ang open grounds nito. Mistulang toy factory ang dating. May eroplano at sleigh ni Santa. Tila dinala pa rito ang pamosong mga higantes ng Angono sa Rizal. Agaw pansin din ng cruise ship na ito. Ang Christmas tree nila pinalibutan pa ng mga regalo at pinakapuso naman ng life-size na parol ang Belen. Sa Atimonan sa lalawigan pa rin ng Quezon, bida sa isang barangay ang mga Christmas floats and lights na dinisenyohan gamit ang mga lokal na materyales gaya ng dahon ng nyog, anahaw at tuyong sanga ng puno. May snowman at mga belen na ipinorma gamit lang ang tela. Nakakaaliw ang malaking bangka na sakay ng tricycle. Kakaibang Christmas centerpiece naman ang tampok sa bayan ng General Luna. Dinekorasyonan kasi ng makukulay na parol at LED lights ang parola nila rito. Ang kanilang sparkling lighthouse, patok pang reel sa social media. Tanglaw raw ito ng mga mangingisda na siya ring nagbibigay ningning sa bayan. Gabi-gabi na ring may enjoy ng mga bisita ang bazaar sa lugar. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, makikita naman sa video ang isang lalaking nakasuot ng sombrero na nasa loob ng isang laundry shop, bit-bit ang isang eco bag. Tinangay ng lalaki ang mga nakakahon na fabric conditioner maging ang cash na kita ng establisimento. Ayon sa staff ng laundry shop, sinira ng lalaki ang side door ng establisimento na naging daan para makapasok siya sa loob. Sa kabila ng pagkakaroon ng CCTV sa laundry shop, pahirapan pa ang PNP para matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Paalala naman ng PNP na magdoble ingat ngayong holiday season kung saan marami ang naitatalang insidente ng pagnanakaw. Mabigat na daloy ng trapiko sa Talisay City, Cebu nararanasan. Duty hours ng mga traffic enforcers extended. Ito'y dahil sa Christmas rush na bunsod ng mga nagda-last-minute shopping. Simula noong nakaraang linggo, ramdam na ang mabigat na daloy ng trapiko, kung saan bumper-to-bumper ang mga sasakyan. Ayon sa Talisay Traffic Management, aabot sa 4 hanggang 5 oras ang traffic, lalo na sa peak hours. Base sa monitoring ng tanggapan, ramdam ang mabigat na daloy ng trapiko simula alas 6 ng umaga hanggang tanghali at alas 5 ng hapon hanggang gabi. Dahil dito, in-extend ang duty hours ng mga traffic enforcers para tumulong sa pagmando ng mga sasakyan sa kalsada. Nananawagan naman sila sa mga motorista na habaan ang pasensya at iwasan ang init ng ulo. Tulo na kaadlaw ang nakalabay, amo na sang gi-adjust ang oras going south. So, ang oras, yes, gi-adjust na mo ang oras sa traffic light. Ilang magsasaka sa Pasukin, Ilocos Norte ang hindi na nagtanim ng bawang dahil sa umunoy mataas na gastusin sa pagsasaka. Narito ang report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Piniling hindi magtanim ng bawang ang ilang magsasaka sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa mataas na gastusin sa pagsasaka at sa pangambang wala silang kikitain. Nasa 10 lang daw sa 72 members ng Farmers Association sa barangay nila Tatay Jaime ang nagtanim ng bawang ngayong taon. Bayagan, nagsardon kami nga nagmulat tingamin ka po ng circuit ko. Dati pag-up me ti garami kit kami nga mag-apasin tatimit adan kita repair ti pag-agapasin ket perdian naman jay garamin so nga na ipabasit ti nagmulmulat ti bawang dito ti Pasukin ma'am. Ken kastapay nga jay planting materials na awan ti ibulong ti DAED kada kami nga asosasyon
awan ti maimulan. Tumaas naman ang presyo ng bawang na nasa 250 pesos per kilo sa malalaking size, habang 150 pesos per kilo sa maliliit na size. Ay, mas mataas na yun. Bihira lang ng tanim kasi. Ayon sa Municipal Agriculture Office, hindi naman daw naapektuhan ang supply ng bawang sa bayan at nakamit pa rin ang target na 700 hectares na matamnan ng bawang ngayong taon. Siguro ma'am, yung mga iba talaga, kumunti yung nagtanim ng bawang. Pero more on sa pasukin naman, nakuha naman po yung target. Yung mga hindi na po nagtanim, nag-convert na po sila ng tobacco or onion or mga vegetables. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ilang PDL sa BJMP Pagbilao Quezon ang tinuruang gumawa ng mga tinapay bilang dagdag na kabuhayan sa loob ng bilangguan. Pagtitimpla, pagbabasa at paghulma. Ilan lamang ito sa mga proseso sa paggawa ng tinapay na itinuro sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa Pagbilao Quezon bilang bahagi ng Baking Behind Bars project ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Quezon District. 25 mga PDL ang nabigyan ng pagkakataon na matutong gumawa ng tinapay sa ilalim ng kursong Bread and Pastry Production NC2 ng TESDA. Ayon sa BJMP Quezon, layon ng programa na mabigyan ng kaalaman ang mga PDL sa paggawa ng tinapay na maaari nilang pagkakitaan sa loob ng bilangguan. Samantala, sumabak din sa iba't ibang palaro ang nasa 300 na PDLs sa kanilang Christmas party, katuwang ang isang non-government organization. Mga naglalakihang parol na gawa mula sa recycled materials ang ibinida ng mga residente sa Tanawan City, Batangas. Silipin sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Pinagsama-samang lumang CD, mga plastic bottles, mga banig at walis ang ilan lamang sa mga recycled materials na ginawang palamuting pampasko na idinisplay sa bawat arko ng mga sityo sa Barangay Ambulong, Tanawan City sa Batangas. Ramdam na rin ang kapaskuhan sa lugar nang sumayaw sa iba't ibang saliw ng himig pampasko ang ilang mga kabataan upang mangaroling. May nag-ala Santa Claus din na sumayaw at namigay ng regalo. Ayon sa pamunuan ng barangay, layon ang mga residente na mabawasan ang basura sa lugar sa pamamagitan ng paggawa ng mga parol na mula sa mga patapong bagay. Pinag-uusapan na rin daw kung anong pakulo naman ang kanilang magiging tema sa susunod na taon. Samantala, sa isang ospital naman sa Lemery, Batangas, ilang bote ng ampule o lalagyan ng antibiotics ang pinagsama-sama upang makabuo ng parol na siyang bida sa harap ng paggamutan. Sa Batangas City, palapan ng nyog, butil ng mais at mga lubid ang ilan naman sa material na ginamit ng ilang residente para sa mga parol na isinabit sa kanilang covered court. Ang mga simpleng bagay na nakikita natin sa lansangan at akala natin patapon na, maaari pa ring mapaganda at mapakinabangan. Nakatulong pa tayo sa inang kalikasan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 3 araw na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.